pagdinig ng salita ng Diyos at ating i-welcome ang kanyang lingkod today na gagamitin sa pagbabahagi ng kanyang salita, Pastor Eric Sandoval. Tumayo po tayong lahat. Pagod na ba tayo? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mabiyayang araw na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po at pare-pareho pa rin po kaming buhay at patuloy na binubuhay ayon sa iyong presensya, ayon sa iyong biyaya, Panginoon. Lord, dalangin po namin na sa umaga pong ito ay pakapuspusin po kami ng Banal na Espiritu na ang mensahe mo po na amin pong pag-aaralan ay magkaroon nga ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang ang mga salitang ihahasik ngayon ay magkaroon ng buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At po magsabi ng Amen. Amen. So, makaupo na po tayo. Ayan, maganda ho ang tatalakayin natin ngayon. Medyo malamig ho ang panahon, pero kung hindi ka lang din ho ihing-ihina, huwag kang bababa. Kasi yung pag-aaralan po natin ngayon ay ito yung susi sa pag-unlad ng buhay natin, sa pagbabago ng buhay natin. Napakaganda po nito, promise. Kahit po ako, nagandahan mo sa message na ito. At pag ito po yung mamiss natin, yung points by points ng ating pong pag-aaralan, baka po kasi magkaroon ng maling dating sa ating. Sensitive po kasi ang ating pag-aaralan. Ano po? Bilang mga mananampalataya po, ano po ba? Ano ba? Meron. Dito, meron. Okay. Kala ko lang wala kasi, okay. Uulitin. Bilang mga Kristiyano po, nang tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nang tayo po ay nakipag-isa at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, marami pong blessings, marami pong kapangyarihan ang meron tayong pare-pareho. At isa po sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito, yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin, na minsan po ay pinipilit pa naming mga pastor na ipasabi sa inyo ang salitang ito, pero ito pala'y powerful. Pag ito po ay naintindihan natin ang salitang ito, palagay ko kahit sa pagpara sa jeep, sasabihin mo to. Ang topic po natin ngayon ay may pamagat pong nasaan? The power of Amen. The power of Amen. Ang Amen po, mga kapatid, ang salitang Amen po ay napaka makapangyarihan. Sa pag-aaral ho, ang Amen ay halos ito daw po ay binanggit ng 100 times sa Old and New Testament. At ang Amen po, particular po sa Old Testament, ito po ay madalas na sinabi. Siguro po sasabihin sa akin, kung 100 times ang salitang Amen, bakit napakadalang nating mabasa? Ano po? Ang salitang Amen po kasi ay isinalin sa iba't ibang salita sa Bible, pero tinutungkulan po nito yung salitang Amen. For example po, mga kapatid, ang Amen po ay sa Greek at Hebrew, ang Amen po ay assuredly or surely. Ang ibig sabihin po niyan, tiyak. Tiyak o sigurado. Yan po ibig sabihin noon. Pag tayo ay nag-amen, ang sinasabi natin ay tiyak or sigurado tayo. At truly, ano ibig sabihin ng truly? Totoo, tunay, siya nga po. Yan. Ano pa? Let be. Ano sabihin nito? Pinayagan na maganap. Pinayagan. At siyempre, yes. Oo. No? Pag tayo may nagsasabi ng amen, sinasabi natin oo. Or pag may paggalaw sa Pilipino, opo. Tapos sabi dito, to put into action.
ipinatupad or ipinagawa. No? Pag sinabing amen, ay ipinatupad o pinagawa. At sabi dito, to be firmly planted in a place. Sabi dito, ano po ito? Ito po ay nakatanim or itinanim ng matatag o matibay. Yan po ay pinatutungkulan po na lahat ng salita niya ay amen. Kapag tayo ay nagbabasa, lalo na po sa mga Inglesero, no, na talagang sa English natin, na tama naman, titignan natin doon sa mas malalim. Pag nakabasa po tayo niyan, yan po ay pinatutungkol sa amen. Yan po yan mga kapatid. Ang amen po sa Hebrew ay meron po siyang image. Yan po, ang ibig sabihin po niya sa Hebrew word ay amen po yan. Yung tatlong letra po na iyan, amen po ang ibig sabihin yan. At ang amen po, sa Hebrew po kasi mga kapatid, ang pagbasa po nila ay hindi gaya nating mga Pilipino. Tayo po kasi, or ng ibang salita natin, tayo po nagsisimula tayo sa kaliwa, pakanan ang pagbasa natin. Sa sentence natin, halimbawa, nagbabasa po tayo ng Bible. Sa simula, di ba dito, sa simula yung nilikha ng Diyos, ang langit at ang lupa. Pag ganito po tayo. Sa Hebrew po, pabalik. From left to right. At ito pong amen na ito, na sinasabi, yung tatlong letra po na yan, mga kapatid, ay meron po iyang kahulugan. At yung kahulugan po ng bawat letra na iyan ay may simbolo. Yan, makikita po natin yan. Yung unang letra po, yung tinatawag po yung kasi ang unang alpabeto sa Hebrew ay Aleph. Aleph. No? Ang ibig sabihin ng Aleph ay head. Saan ba ginagamit ang ulo? Hindi lang ito lalagyan ng utak. Pag sinabi pong ulo ay pag-iisip. No, isip. Hindi ito, sabi nga, madalas wag mo lang, yung ulo mo, wag mo lang lagyan ng iyong utak. Iba po kasi tao ang utak nasa siko. Pastor, masyado ka mo panghusga, lalo na sa nagmumotor. Pag nakakita po ngayon, nung nagmumotor na ang helmet ay nasa siko, ang utak mo nasa siko. Kasi ang helmet po, yan ho i-design sa ulo. Yan. Ngayon, Aleph means head. Yan po ang unang letra. Ano ho? Yung number 2 po, yung M ay mem. Ang ibig sabihin sa Hebrew. Na ibig sabihin po sa Hebrew word ng mem ay water. So, ang water po ay nagsisimbolo, specifically po sa Bible, ito po yung nagsisimbolo ng salita ng Diyos. Ano ho? Okay. Okay ako ngayon. So, natin gasgasin yung email. Mamaya, tingin ko magagamit natin ang gusto. Yung natitira pong letra na yan, amen, and sa huli, ay nun. Na ibig sabihin po niyan ay seed. No? Binhi or buto. Ngayon, lahat po ng salita na iyan, from left to right, ay hindi nagkataon. Kundi yan po ay ipinasulat talaga ng Diyos na ang ibig po sabihin yan, yung salita ng Diyos, yung water na salita ng Diyos na pumasok sa ating isip, na ating narinig, ito po ay binhing tutubo doon sa ating buhay. Ayan, diba? Oh. Ang ibig sabihin po nito, ang salita na ating e-amenan ay itinanim nating buto at magbubunga ito sa atin isang araw. Yung salita na ating ine-amenan kapag kahit may nangangaral. Halimbawa, ulitin ko lang, baka malinaw tayo. Yung salita ng Diyos, narinig natin, pumasok sa ating isip, in-amen na natin. Ito daw po ay buto na itinanim natin. Na isang araw ito daw po itutubo. For example, may mangaral. Sinabi ng nangangaral dito, isang araw ang iyong buong sambahayan
ay makakakilala kay Kristo. Nag-amen ka. Kapatid, itinanim mo na yung buto noon. At isang araw, magugulat ka, ang iyong buong sambahayan nakakakilala kay Lord. Bakit? Yung inamen mo, yung amen na iyon, naniwala ka, naniwala tayo, makapangyarihan yun. Pangalawa, may mga aral, sinabi, yayaman ang buo mong sambahayan. Inamenan mo yun. Itinanim mo yung buto nun. At isang araw, yung itinanim mo, na inamen mo dahil naniwala ka doon sa nagsasalita, tutubo yung isang araw. Makikita mo, isang araw, mayaman ka na talaga. Pangalakas. Bakit? Ito talaga eh. Totoo to. Hindi kasi natin naiintindihan. Kaya sabi ko nga, pag naiintindihan natin to, baka mabawasan na ang salita namin, amen po ba? Magkukusa ka na kasi bakit? Talo ka. Kapag may word of God na sinabi dito na talagang totoo sa buhay mo, naniniwala ka at hindi ka nag-amen, sinayang mo yung buto. Oh, pangatlo, may mga aral. Sinabi, magkakabahay ka na, hindi ka na mauupahan, nag-amen ka. Itinanim mo na yun. Amen. Isang araw mangyayari yun sa buhay natin. At isang araw, sinabi dito, makakaahon ka na sa hirap. Sabi ng isang nangaral, mga kapatid, aahon na kayo sa hirap. Amen. Itinanim mo yung buto nun. At isang araw, tutubo ito at magaganap sa ating mga buhay. The power of amen. Pastor, biblical ba yan? Opo, biblical to. Bakit? Tignan nyo, ang sabi mo ng Isaiah 55:10-11. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasi at tinapay upang maging pagkain. Ang ulan daw, galing sa langit, pumunta dito sa mundo, ay may tinatrabaho. Sabi dito sa 11, gayon din naman ang mga salitang lumabas sa aking bibig, sabi ni Lord. Gayon din yung word of God, yung salita ng Diyos na lumabas sa aking bibig, sabi niya, ang mga ito'y hindi babalik sa akin nang walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. So kung inamen na natin yung isang salita ng Panginoon, ang sabi ng Lord, hindi babalik sa akin to hanggat hindi nagaganap sa buhay mo at buhay ko. So pag sinabi ng Diyos na i-bless ka, hanggat hindi ka nabe-bless, hindi babalik sa Lord yun. Gaganapin ito ang mga plano, ang mga balak ng Diyos daw sa ating buhay. Tatrabahuhin ito yun, mga kapatid. Ano po? Ang lahat ng ito ay gagawin ng Diyos kasi bakit? Nag-amen ka, sumang-ayon ka doon sa salita ng Diyos. So, kaya nga, pansinin nyo, unti-unti, pag sinabi ng Diyos na may inaimenan ka, unti-unti makita mo magaganap ito. Ba, inaimenan mo, makakabahan ka na sa lahat ng pagkakataon, inaimenan mo ito, makita mo, gagawa ng gagawa si Lord. At ano ang katiyakan ng salita na ito? Sabi po dito sa Revelation 3:14, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi sa akin, ang pangalan ay Amen. Sino yung Amen? Si Jesus. Ang tapat na tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang. Kapag pala ginagamit natin ang salitang Amen, mga kapatid, ibig sabihin, hindi na pwedeng pakialaman ng kahit sino yung salitang ating inamenan. Maging si Satanas ay hindi pwedeng pakialaman. Pag inamenan mo ito at naniwala tayo, sineryuhan mo na, inihasik mo na ang buto, kahit si Satanas walang pwedeng makialam sa inamenan mo. Amen. Ganoon ang power ng amen. Maaaring hindi agad nagaganap, pero
Kapatid, tiyak. Tiyak gagawin ng Diyos. Bakit? Salita ng Diyos at mismong si Lord. Kaya, dapat maghintay lamang ho tayo. Hintayin natin ang kaganapan. Sabihin mo sa katabi mo, hintayin mo. Ano? Huwag kang magmadali. Ngayon pa lang, di na tayo nagkakaintindihan. Sabihin mo, hintayin mo. Huwag kang magmadali. May kabataan ba dito? Sila po kami ng kabataan. Nasa mababa? Ako ng kabataan. Kayo ang dalawa, nasa yung iba? Nagtuturo ba mga kabataan? Sino din nagtuturo pag agalitan ni Lord dyan? Sabi dito, huwag magmadali. Ang nagmamadali daw, nagkakamali. Ang hindi makatiis, nabubuntis. Ano ha? Ang hindi makapaghintay, maagang nagiging takay. Yun. Ano? Kasi lalo ngayon, Valentine, kaya nahanap yung mga kabataan eh. Kasi ang mga lalaki minsan, patunayan mo nga, mahal mo ko. No? Kung mahal mo talaga ako, suko mo ba tayo? Ano? Ganyan eh. So, dapat hindi tayo magmadali. Magaganap ito sa ating mga buhay. Introduction pa lang. Ngayon, naniwala ba kayo dun sa introduction natin? Amen! Dito tayo papasok ngayon. Paano ito mangyayari sa buhay natin? Paano magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay natin ang salitang Amen at ating inamenan? 4 na bagay, mga kapatid, na dapat matiyak natin na hindi masayang yung ating ine-amenan. Number 1, dapat may relasyon tayo sa Panginoong Jesucristo. Ang may kapangyarihan lang na Amen, yung anak ng Diyos. Baka mo meron pang hindi anak ng Diyos dito, tanggapin natin si Lord sa buhay natin. Kasi, ang Amen ay salitang may koneksyon nito sa Panginoong Jesucristo. Kasi ang Amen ay pangalan ni Jesus. Isa sa pangalang ibinigay kay Jesus, at kailangan may relasyon tayo kay Amen. At pag tayo po'y may relasyon sa Diyos, doon nagkakaroon ng kapangyarihan yung Amen natin. Eh sabihin mo sa katabi mo, tiyak yung Amen mo. Bakit? Anak ng Diyos. Sabi po ng Bible, 2 Corinthians 1:20, sapagkat kay Kristo, no? Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Sabi niya, dahil dito nakasasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nagaganap ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Inuuohan ng Diyos yung inamen natin kasi bakit? Dahil kay Kristo. Kung wala tayong relasyon kay Kristo, magsasayang lang tayo ng Amen. Sapagkat nagkakaroon ng power ng Amen, uulitin ko lang, kapag may relasyon kay God, kay Jesus. Kaya napakahalaga ho mga kapatid, na tayo ay may personal na relasyon sa Panginoon. At huwag kang mahiya kapatid, after ng preaching na ito, kung hindi mo pa talaga tiyak na may relasyon ka na kay Lord, huwag kang mahiyang magpaiwan. Mananalangin tayo. At kung gusto nyo mamaya, tiyakin natin. Kung duda ka pa, kasi ako nung bago ako duda ako kung ako'y Kristiyano, 2 beses akong binautismuhan. Kasi hindi ko tiyakin. Tiniyak ko talaga. Pero kung gusto mong tiyakin, tiyakin mo na talagang may relasyon ka. Kasi bakit? Sayang naman ang pag-amen mo at paniniwala mo ngayong umagang ito kung tayo pala'y walang relasyon sa Panginoon. Amen. Amen. Isang amen pa lang ako. Pero pag nag-amen po kayo, hindi na ako mag-amen. Pagkakaroon lang ng kapangyarihan ng amen kung tayo may relasyon, kahit gamitin natin ang pangalan ni Jesus. No? Kahit gamitin natin ang pangalan ni Jesus, kung wala tayong relasyon sa Panginoon,
tatalbog lang ang amen natin, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan. Sa Bible ho, mga kapatid, ay may patunay na may gumamit sa pangalang Jesus, hindi nila pinakinabangan. Sa Book of Acts ay meron hong pangyayari. Sabi dito, Acts chapter 19, verse 11 to 16. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginagamit ay dinadala sa may sakit at gumagaling ang mga ito. At lumalayas ang masasamang espiritu. Yan po yung madalas kong nababanggit. No? So lumalayas ang mga masasamang espiritu dahil sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ginagamit si Paul. Ngayon, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangahasa nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masamang espiritu at mga sinasapian ng demonyo. So, trinay nila kasi narinig nila, galing ah. Sabi nila, pag sinabi ni Paul na in Jesus' name, lumalayas ang masamang espiritu. So sabi nitong mga Hudyong ina na to, makapangyarihan talaga ang pangalan ni Jesus. Gawin din na natin. Yan, ginaya nila ngayon. So, sila ho ay nagpalayas din ng mga demonyo. So sa pangalan ni Jesus, sabi nila doon sa inanya ng masamang espiritu, lumayas ka. Ano po ang sabi dito sa 13, tuloy natin. Sinabi nila sa pamamagitan ni Jesus, pinangalan ni Pablo, iniutos nilang sa inyo na lumayas kayo. Sabi dito, kabilang sa mga gumawa nito ang 7 anak na lalaki ni Sceva, isang pinakapunong pari, anak pa ho ng pari, anak ng lingkod ng Diyos. Ano nangyari? Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Ano po ang sabi? Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino kayo? Isipin po ninyo, ano? Ang masamang espiritu, kilala si Jesus. Ano? Amen. Kilala si Jesus. At itong mga tao, sabi ng mga tao, sinagot sila ngayon. Kami, kilala namin. Kaya sabi ko sa iyo, tiyakin ninyo. Baka ang demonyo mas kilala si Jesus, tayo hindi pa pala. Ano sabi ng 16? At sila'y linundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubag sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Sa original na salin po yun, hubot-hubad. Ano yung gusto kong sabihin? Ginamit nila ang pangalan ni Jesus. Ginamit nila sa pamamagitan ng pagpapagaling o pagpapalayas ng masamang espiritu. Epektiba. Naging epektiba. Hindi. Bakit? Wala naman silang relasyon eh. Wala naman silang relasyon sa Panginoong Kristo. Nagkakaroon lang ng power kapag may relasyon. Kapag kilala ni Lord. Kasi hindi si Paul ang nagpagaling doon. Si Jesus. Kaya nung ginamit ni Jesus, ni Paul, ang pangalan ni Jesus, tinugon siya ni Lord. Tinugon siya ni Jesus. Bakit? Sapagkat yung Espiritu, sasabi ni Sister Yuli, kasi yung konektado natin eh. Ang isa po kasing anak ng Diyos, konektado na sa Diyos. Parang wifi. Pag walang wifi, walang koneksyon. Amen ba? So, tiyakin natin, mga kapatid, na tayo talaga ay may relasyon sa Panginoon. Ba't parang pumunti nag-amen? Kanina, amen ang amen. O hindi tayo nakatitiyak. Ulitin ko lang, kung tiyak ka sa lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos to, kung pasok ka dito sa requirements ng Panginoon, kapatid, huwag kang magduda, ha? Nililiwanag lang natin. Hindi ako nang humusga. Hindi ako nagsasabing bakit ganito, bakit ganyan. Ang sinasabi ko lang, tiyakin natin para hindi masayang ang amen mo. Number 2, dapat na isa sa buhay natin ang salita ng Diyos na ating sinang-ayunan. No? Yung ating inamenan na salita ng Diyos, dapat na ibubuhay natin ito.
Kasi magkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos na ating inamenan kung tayo'y naibuhay. Ano sabi mo ng Santiago? 1:25. Huwag yung tatayaan yan. Sabi dito, ang taong nagsasaliksik, nagsasaliksik siya, hindi lang ito nagbabasa. Talagang ito'y verse to verse. Bakit ba sinabi ito? Kanino ba sinabi ito? Talagang matalino. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. So, nagaganap lamang po ang Word of God na ating inaimenan kung ito'y hindi lang natin pinakinggan, kundi ating patuloy na sinusunod at ibinubuhay. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalimot. No. Kaya pag uwi niyo ng bahay, anong topic, Pastor? Anak, napakaganda. Ano anak? Ano nay? Basta maganda. Pag sinagot nyo, anak nyo, basta maganda at wala kang nasabi, kapatid, nakinig ka lang. Hindi talaga pumasok. No? Kasi ba't tinatanong ng anak natin, hihintayin niya kung ibubuhay mo at ibubuhay mo. Nagkakaroon lang ng kapangyarihan yan, mga kapatid. Sabi dito, basa man tayo ng basa ng Bible, amen man tayo ng amen sa ating narinig. Kung hindi natin ito ibubuhay, hindi rin ito magkakaroon ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Halimbawa, may nag-share, si Brother Nelson, nag-share about tithes and offering. Maganda pagkakapaniwanag. Talagang sa konteksto kinuha. Nag-amen tayo. Sinabi ni Brother Nelson, alam nyo, pag kayo po ay sumunod, sabi niya, pag sinunod ninyo ang tithes and offering, ibe-bless ka ng Panginoon. Nag-amen ka. Pero hindi mo ginawa, mangyayari? Hindi. Yun yung sinasabi na, yung inamen na natin, dapat ginagawa natin. No? Kaya yung ini-amen na natin, tiyak natin ibubuhay kasi hindi lang sa magandang pakinggan, hindi lang sa maganda ang dating sa atin, kundi atin itong ibubuhay. Minsan magtataka tayo, bakit may mga Kristiyanong antuling i-bless? Tayo naman parang pagong kabagal i-bless, o yung iba, tayo dito, patuloy nga pala tayo i-bless. Mayaman na tayong pare-pareho. Sa iyo, bantayan nyo ang bawat salitang sinasabi ko. Kapatid, yayaman ka na. Gagaling ka na. Magkakabahay ka na. Hindi tayo nagbubulahan ngayon. Salita yan, pinaniniwalaan mo yan. Gagaling ka sa mga. Ito yan. Atin nyo gagaling ka na. In Jesus' name. Kailangan na simunod. Pero pinagaling ka na. Amen. Ito yung sinasabi na maraming tao, maraming alam na verse. Oo, maganda, maraming alam na verse. Kasi dapat talaga nga, pag tayo ay nakikinig, sinusulat niyo yan. Dapat may notebook mo tayo. Kung may cellphone ka, kung ano man, sinusulat mo, kahit nadinig mo na yan, kapatid, kahit nadinig mo na tong message na to, kahit ito'y maulit-uli. Sasabihin ko sa iyo, sa araw na nagbubuklat ka sa notes mo, magugulat ka, may nangyari sa iyo, ito pala yung time na yun. Ito pala yung umaten ako, nag-amen ako, ito pala yung verse na isinulat ko, na pinaniwalaan ko. Kasi talaga namang ulit-ulit lang ang verse natin. Kasi bakit? Wala namang Bible na bago. Pero yung salita ng Diyos, hindi nagbabago. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago yan. Kaya yan ay gaganapin ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya lang, ang dapat makita sa ating buhay. Sa katabi mo, gagawin mo na.
konti ang gagawa. So, yan po yan eh. Number one, dapat may relasyon tayo sa Panginoon. Pangalawa, dapat daw po ibuhay natin ang ating narinig at nabasa. Number three, dapat nakapaloob sa kalooban ng Diyos ang sinang-ayunan nating salita. Ano po ang ibig sabihin nito? Dapat nandun sa prinsipyo ng Diyos. Kasi may mga ginagawa po tayo na minsan parang hindi naman literal, na nandoon sa Bible na sinabi, pero yung prinsipyong hinahanap ng Lord na ibubuhay natin. At kapag ho nakapaloob doon sa kalooban ng Diyos, yun pong ating pinaniwalaang mga salita, ito po ay mangyayari sa buhay natin. Kaya po napakahalaga na tayo po, nagbabasa tayo, tama yun, at dumadalo tayo sa mga gawain. Bakit? Sapagkat dito pinag-aaralan, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Kasi kung ibubuhay natin, hindi natin ano ba ang kalooban ng Diyos, hindi natin alam, baka yung ginagawa natin, wala na pala sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yes. Oh. Halimbawa, bakit ko nasabi to? Kahit mag-amen tayo na mag-amen, kung hindi ito naaayon doon sa will ni Lord at doon sa utos ng Panginoon, hindi ito mangyayari. Halimbawa ho, sinabi ng preacher, gaya na sinabi ko kanila, sinabi ng preacher, yayaman ang taong ito. Nag-amen ang taong ito. Pero nuknukan naman ang tamad. Mangyayari ba? Hindi mangyayari. Bakit? Bakit hindi mangyayari? Nasa Bible po yun. Hindi binibless ng Diyos ang mga taong tamad. Actually, sabi nga ho ni Paul, huwag pakainin ng tamad. Sabi ng Bible, 2 Thessalonians 3:10, na kami kasama ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Hello? Meron na akong kilala, hindi siya sadista sa kanyang mga anak. Bago niya bigyan ng pagkain, kaya na naman humawak ng walis eh. Pinagtatambuho na niya ang kanyang mga anak bago niya pakainin. Napakalupit ng mga magulang, siguro sabihin na, hindi, saludo ko dun. Bakit? Sapagkat dapat matutunan ng isang bata na ang buhay ay dapat talaga magtrabaho ka. Tama ba? Yeah. Saludo ako sa mga magulang. Ano dati? Ano po si Ate Lala? Si Ate Lala, nung dati mo si Third, si Third pinagtrabaho niya sa packaging. Si Third hindi pa kayo. Malaki na si Third baby pa lang talaga namin yan, pero malaki na. Sabi ko, si Third habang nagpipider, ayaw yung doon sa... Kasi alas 4 pasok Alas 4 pasok namin. Tapos si Third ano doon? Pinagtatrabaho. Isipin mo to, may makakita. Kaya yaman-yaman bakit? Pinagtatrabaho ba? Kapatid, tama yun. Nung bago-bago ako dito sa Lala, si Ate Arlene, tsaka si Ate Arlene, mga pinagtatrabaho, si Ate Lala, buntis na nagpipider pa yun. Dinuruan din talaga ng magulang yan. Tataka ako, sabi ko, kasi kabalitaan Umapply ka ika sa Lala at mayaman doon. Di umapply naman ako. Itong dalawang magkapatid, nagtatrabaho sa fruit juice pa yun, may fruit juice pa dito. Nalito nga ako sa inyong dalawa. Kambal pala. Kasi yung isa, kabiruan ko yan, kasi yung dalawa yung nagbibiruan tayo. Tapos pag nakasalubong ko yung isa, hindi ako binati, sabi ko, itong mga tao na to, ano kang isip nito? Ganyan. Ngayon, nagtataka ako, bakit ka ako pinagtatrabaho ni Pastor Bimin ang mga anak kay yaman-yaman? Hindi ko pa kasi alam ang verse na ito. No? Hindi ko pa alam na ang verse na ito na dapat talaga na ang mga anak natin ay turuan nating huwag maging tamad. Amen ba? Oh. Hindi dapat yan. Hindi dapat. Kaya alam nyo,
Yung mga anak nyo, baka 15 anyos na yun, di pa marunong maglaba. Huwag niyong bili ng damit. Huwag niyong laban. Tama mga magulang. Sabi ng mga magulang, nakakuha rin ako ng kampe. Kung kayo pa, yung mga anak nyo, damulag na kayo lalaki. Tas kayo pa ang paglalabahin. Except kung may sakit yan. Tas gigising na lang, Nay, ano pagkain natin? Sumsuk mo. Gigising, alas 12, maghahanap ng pagkain. Problema kasi niya sa maraming tao, parang paniki. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Turuan. Kinukonsinti natin yan, kapatid. Hindi ibe-bless ang anak nyo. Hindi ibe-bless yan kapag hindi mo natin sila dinala ayon doon sa kalooban ng Diyos. Oh, malupit ba ako? Hindi. Misa kasi ang pagmamahal na ta-translate natin sa konsente. Iba ang pagmamahal sa pagkonsente. Ang pagmamahal ay pagtuturo. Kapatid, mga magulang hindi habang buhay, buhay mo ngayon. Amen. Bukas wala ka na. Matalino. Hindi, ibig sabihin tayo kasi mga Pilipino, short ka tayo, di ba? Okay lang kaya yaman, bukas makalawa, mayaman ka na. O, pag sinabi bukas makalawa, o halimbawa ngayon, Sunday, bukas, Martes, mayaman. Ibig sabihin ng bukas makalawa, yung susunod. Kapag sinabi ko mamamatay na kayo bukas, hindi naman bukas yun. Sabihin sa susunod pa yun. May enjoy mo pa buhay. May enjoy mo pa yan. May enjoy mo pa yung inainan mo, kapatid. May enjoy mo pa yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kailangan lang mo nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Kung kami po yung mga bata, sino po ba kaidadan po dito? 1972 kilala. Taas ang kamay. Pataas. Wala, kami lang ito yan. Noong panahon ho natin, bakit tayo mga payat? Hindi dahil sa anong magain. No? Kasi talagang exercise tayo. No? Ang laro natin noon, puro physical. Boxing. Sampalan. Hindi. Ang laro natin noon, yung luksambaka. Chinese garter. Oo. Pinaalala nila natin na rin Chinese garter. Favorite ko yun. Magagawin nila, ako muna kasi pag gusto ko na ako pagpapahibahayan, gusto ko ako nanay. Salamat sa Lord, tinanggap ko sila kung hindi, alam na. Noon may physical. Pag sinabi ng nanay noon, tulog ng alas 2. Tulog. Tama? May pamalo eh. May pamalo. Pag sinabing alas 6, nandito na sa bahay, nandito na. Mag-oorasyon tayo. Hindi tayo kakain ng hindi sabay-sabay. O ngayon, alas 12 na ang mga kabataan, makikita mo pa sa kalsada. Pero hindi glorious yun. Alam ko, napakababait ko ng mga kabataan ng glorious. Saludo ako. In Jesus' name. Hindi, mababait ko yan. Thank you mga kabataan. Thank you po sa pag-appreciate yung birthday ko. Pwede pa kumakain. Ngayon, dapat nakapaloob. Halimbawa mo, iname na natin, diba, sa pamilya mo natin, iname na natin, ito, papasok po ako sa truth na to ha, at pwedeng umabol. Nag-amen ka, kayong mag-asawa, kayong pamilya, nagsasama kayo ng hindi kasama. Hindi mangyayari. Basta grabe ka naman. Ba't naman binibless kami? Meron yung tinatawag na ang Diyos na blessing na iba. No? Pagpapalain ka, pero yung lubos na pagpapala yung maranasan. Sino po dito hindi pa kasal? Kasal na tayo lahat. Kasal na pala kayo lahat. Kasal na tayo. Okay, sinasabi ko lang to. Hindi pwedeng umasa. Hindi pwedeng umasa. Kaya kinakailangan
iayos ang lahat. Hindi binibless ng Diyos ang nagsasama ng walang basbas. Medyo pasensya na kayo sa sinasabi ko, pero yung true tayo. Huwag tayong mag-ano dito, huwag tayong sumakay sa balat ng mali. Nagpasa Diyos na lang din tayo, iayos na natin. Amen ba? Hindi ito matatanggap eh. Sabi dito, hindi ito magaganap. Halimbawa ho, mag-asawa, awayan kayo ng awayan. Konting bagay lang pinag-aawayan. Hindi magaganap. Kasi ayaw ng Diyos ng nag-aaway. Hindi ito magaganap kung ang isa'y hindi tapat sa isa't isa. Hindi. Nasa Bible ko. Hindi sa akin ko lang galing. Sabi po ng Malakias, chapter 2, verse 16. Pag sinabi ng Diyos na nasusuklan, hindi ito galing na. Talagang puot na to at galing ng Diyos. Nasusuklam ako sa pagpapalayas. Huwag mo kayong mag-aaway na mag-asawa, na may kasama, lumayas ka dito. May mga mag-asawa ko ngayon. Sabi ng asawa mo, hindi ako lalayas. Ikaw ang lumayas. Bakit? Bahay ko to. Ikaw lumayas. Iyakin mo bahay mo bago ako magpalayas. Baka mamaya sabihanan mo yun. Lumayas kayo lahat dito. Sabi ng biyanan mo, bakit sa iba to? Hindi nga pala ako lalayas. Tiyakin na naman. Kaya dapat may sariling bunda. Ako pag nagka-counseling ako sa kinakasal ko, sinasabi ko, after nito, ganyan, totoo yan. Ibig sabihin, umi-aim ng speaker. Sumasang-ayon. Kapatid, tutuloy ko lang. Sa bawat kinakounsel ko sa pagkakasal, sinasabi ko, after niyong ikasal, saan kayo tutuloy? Pansamantala po, Pastor, tinanay mo. After 3 anak tinatanong ko, sa akin nakatira, pansamantala, Pastor, nakinanay muna. Wala namang problema doon. Kaya lang, may conflict eh. May conflict. Sabi nga, hindi pwede ang 2 reyna sa isang kaharian. At hindi pwede ang 2 hari sa isang kaharian. Yan, balik tayo. Nasusuklam ako sa pagpapalayas. Kaya sa mga mag-asawa, iwasan yan. No? Kung kinakailangan, ikulong mo ang asawa mo, isako mo, huwag lang kayong magkita, huwag palalayasin. Okay? At sa paghihiwalay. So, sabi nga, may batas naman tayo. Kung napakalit lamang na bagay, huwag namang, kung talagang may pinapayagan mo kasi ang batas talaga. Kung ginugulpi na ng lalaki, kung talagang miserable na ang buhay, pero baka naman ang pinag-awayan nyo lang. Maalam lang naman yung ulam. Huwag na kayong maghiwalay. Dagdagan na lang ng tubig. Sabay maghubad at sisirin. At sisirin ang laman. Ayaw pala ng Diyos noon. Sabi niya, nasusuklam ako sa pagpapalaya, sa paghiwalay ng mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa asawa. Pag mag-aaway, huwag magsasakitan. Amen ba mga babae? Amen. Pastor, bakit babae? Iba na po ngayon. May kilala po kami. Nagapulong gubat. Kwento mo ito. Nagkakagulo yung looban. Sa pagpapalubugan. Sabi nung tao daw, Bayet! Malaki na lang. Tigilan mo na yan, maawa ka sa asawa mo. Bang! Nagkakalabugan. Nawalit yung plywood. Paawa ka dyan! Bang! Bang! Kaya na tumigil. Paglabas, puro pasasibuyit. Ginampi ng asawa. May babae po kasi mga boksingero. Ayaw ng Diyos ng kalupitan. Okay na yung
talagang nagkakatampuhan, okay yan. Mamaya tuturo ni Pastor Ed yan. Okay yan talaga nag-aaway. Sabi nga, pag hindi nag-aaway ang mag-asawa, nagpa-plastikan kayo. Walang mag-asawang hindi nag-aaway. Walang mag-asawang hindi nagkatampuhan. Kaya lang, umiwas sa kalupitan. Ayaw ng Diyos niyan. Sabi niya, kaya nga maging tapat kayo sa isa't isa. Kasi hindi ibe-bless ng Diyos ang nakakalabag sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, lahat dapat ang buhay natin nakapaloob ayon sa kalooban ng Diyos. Pag lumakad tayo sa kalooban ng Diyos, ang gaang-gaang ng feelings. Hindi dahil kagaya namin magaan na ang feelings. Ay nagkaano kami ni Kuya Edison, malapit na ako matapos kaya nagkakwento na. Ay Kuya Edison, baka gusto mo i-donate na ni Atinet sa'yo, yung kanyang buhok. Ay ko, wag na, okay na ako dito. Sabi ko, sapagkat dito, ang gaang ng feelings. Nung kakong nagpunta tayong Laguna, di ba? Ay humahangin sila. Naku, na yun. Ako, kumakain lang ng balot. Bahala kayo. Bakit? Ganong feelings eh. Ang buhay, kapag tayo nakapasok sa kalooban ng Diyos, magaan ang blessings. Magaan ang buhay. Maayos, mapayapa. Bakit? Andun tayo sa kalooban ng Diyos eh. Madalas ko po itong sinasabi, pag tayo'y nasa kalooban ng Diyos, disgrasya na, nagiging grasya pa. Pag tayo nasa kalooban ng Diyos, pero pag tayo wala sa kalooban ng Diyos, grasya na, nadidisgrasya pa. Pag tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Kaya, ang sabi dito, yung salitang ating inaimenan, dapat nakapaloob yan sa salita at kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Last. Saan yung last? Ako, after ng dinner dating last, last. Dapat hindi tayo nagdududa sa salita ng Diyos, ating narinig at ating sinang-ayunan. Okay? Dapat hindi tayo magdududa. Tiyakin natin na yung ating inaimenan, tiyakin natin na yung ating sinang-ayunan, hindi sa bibig ang pansang-ayon, kundi talagang sa puso natin, naniniwala tayo sapagkat hindi tatanggap ang isang tao, mga kapatid, na hindi tiyak. Sabi ng Santiago 1:7 hanggang 8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais. No. Huwag daw umasang tatanggap ang taong pabago-bago ang isip. Yung hindi alam talaga, kasi sino ba ang tao pabago-bago ang isip? Yung hindi talaga sigurado. Doon sa isang bagay, kasi pag tiyak ka sa isang bagay, kahit ano ang sabihin ng iba, hindi ka matitinag doon. Halimbawa, humiling ka, narinig nila, ay ako po ay humiling sa inyo, pray nyo nga mo na ako po ay magkagalit sa amin. Ay, hindi na mangyayari yan. O nga, no, parang hindi mangyayari, iba naman. Hindi ganon. Dapat po, kung tayo i-amen, firm talaga. Talagang yung inaimenan natin, anuman ang mangyari sa inaimenan natin, hindi na tayo matitinag doon. Amen. Amen. Kasi bakit? Huwag kang aasa, sabi doon. Huwag kang aasa. Sapagkat dapat hindi daw po tayo, sabi ni Santiago, hindi tayo dapat parang alon sa dagat. Na kung siniklot ng alon doon, siniklot ng alon dito. Ano? Ibig sabihin, kung ano talaga yung sinabi ng Panginoon at naniwala ka, kasi hindi naman lahat ng sinasabi namin, umi-amen kayo eh. Tama ba? Kasi nga, pina-amen pa namin kayo eh. Hindi lahat. At syempre, hindi naman namin kayo masisi kasi kung hindi naman tugma sa tingin mo yung sinabi ko. Halimbawa, sinabi ko sa iyo, sinabi ng pastor, magkakaanak ka. Yung ubaryo mo, parang sa bulaklak na eh, magkakaon. Siyempre, hindi ka na mag-amen doon, alam mo na yun. Diba, sinabi ko nanay Mila, magkakaanak ka pa, hindi amen ang nanay. Pag umamen siya, gusto pa.
O nanay ha, ganyan matatanda nun eh. Hindi po may lolang gano'n. Kapag ang mga anak nung anong araw, pasensya na ako kayo, talaga yun sa una. Pag po ang anak ng mga babae, alam niyo ba nagamit niyo ba yung kamoting kahoy, yung dahon, yung iniipit sa... Ayan. Tapos, bibili ka ng bubble gum na 5-5, gagawin mo lipstick. Sino gagawin? Tapos kukuha ka ng yung sa kay Mito, yung usbong, ididikit mo hikaw. Ikaw. Naranasan niya. Naranasan ko rin yun. Ba't wala? Kasi nga. Ngayon, pag ikaw ay haharap sa lola mo ng gano'n, sabi ng lola mo, hihimangiting kita eh. Tawag gano'n. Ikaw naman, ang ganyan. Ibig sabihin, yung amen na natin, ay talagang alam mong fit sa'yo. Alam mo namang, nakaupo ako dyan, nag-preach si Pastor Bero, si Pastor Albert, magkakaasawa ka pa, sabi ko, amen, amen! Hindi ganoon. So, ibig sabihin, yung amen na natin talagang sa atin, at alam mo, at pag alam mo na sa'yo yun, para sa'yo yun, kapatid, panghawakan mo na. At yan ay magaganap sa buhay mo. Last verse. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano mang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Very powerful verse. Very powerful verse. Eh pag nagpe-pray ka, huwag mo sasabihin, Lord, baka sakaling dumating. Sabihin mo, Lord, dumating na ang pagpapala sa buhay ko. Amen. Dahil sabi doon sa panalangin nyo, maniwala kang natanggap, past tense na yun. Tinuro sa amin ng kinder yun, iba yung past tense, present tense, and future tense. Sinabi ng Lord, oo, inaangkin ko po. Dapat may nagsishare dito at alam mo na napasok sa kalooban ng Diyos, nasa salita ng Diyos, nasa prinsipyo ng Diyos. Amen. Tinanggap ko na yun, Panginoon. Ha? So, lahat ng bagay na ating idideklara, lalo na sa panalangin, mga kapatid, paniwalaan natin natanggap na natin. At ibibigay nga sa iyo ng Diyos. Amen ba? Kung pinaniwalaan mo ang lahat ng pinag-aralan natin, kapatid, hinasik mo na ang buto. Hintayin mo, tutubo yan. At sa araw bubunga yan.